very significant because here we are trying, ang sinusubukan natin gawin ay ayusin ang curriculum para maging mas bagay sa pangangailangan ng mga batang Pilipino. Batid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangang maisaayos ang kurikulum ng bansa. Binigyan din nito na kailangang iakma ito sa pangangailangan ng mga Pilipinong estudyante. Kasama na rin dyan, mga tatlo includes all our efforts na para pagandahin ang mga international score natin, especially when it comes to STEM at tinatawag na STEM subjects. Also, binibigyan natin ng pagkakataon yung mga after 10th grade na mamili kung sila ay mag-vocational, mag-technical training o itutuloy nila. Kamakailan inilunsad ng DepEd ang matatag curriculum na layong i-decongest ang kasalukuyang K-12 curriculum. Sa ilalim ng revised K-10, binawasan ang bilang ng competencies kung saan mas nakatutok ngayon sa literacy, numeracy at socio-emotional skills para sa kindergarten hanggang grade 3. Ayon kay VP Sara Duterte na siya ring kalihim ng edukasyon, sinusolusyonan nito ang mga problemang nakita sa lumang kurikulum. Lahat po nung nakita na problema ng mga international and local education experts natin, in-address po namin dito sa bagong K-10 program. Una na dito yung napakaraming learning competencies. So from approximately 11,000, napababa natin to 3,000 ang mga learning competencies. Samantala, sinabi rin ng Pangulo na kailangang pag-aralang mabuti ang planong ibalik sa dati ang school calendar kung saan Hunyo pa lamang ay nagbubukas na ang klase sa mga paaralan. Ayon kay PBBM, dapat maisama bilang konsiderasyon ang pabago-bagong klima o climate change. Dahil sa schedule ngayon, napakainit at pati yung mga bata hinihimatay na. Kaya kailangan natin isama sa ating pag-aaral yan kung ano yung mga dapat gawin. So, wala naman kaming preference. Mas gusto namin ito, mas gusto namin yun. Hindi naman. Titignan lang talaga natin kung ano yung pinakamaganda, both for the kids, especially for the children, at saka sa mga teacher, at saka sa mga administrative non-teaching staff. Dahil kailangan papapasukin natin sila, mainit na masyado, baka hindi na kayang gawin ang trabaho nila, magkasakit pa. Inatasan naman ni Pangulong Marcos ang DepEd na pag-aralan ang pagtataas ng sahod ng mga guro bukod sa wage hike na tinatanggap ng mga public school teacher sa ilalim ng Salary Standardization Law. Ayon naman kay VP Sara, hinihintay na lamang nila ang resulta ng pag-aaral. So we're waiting for the result of that study na nandoon yung increases and then nandoon din yung pagkumpara niya sa inflation at sa mga economic indicators, forecast ng economic indicators sa mga darating na taon. Sina Pangulong Marcos at Vice President Duterte ay magkasama sa Victorino Mapa High School sa Maynila kaninang umaga para sa pagsisimula ng Brigada Eskwela. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang estado ng mga silid-aralan. Nag-abot rin ng 1 million pesos na tulong ang Pangulo sa eskwelahan. Bukod pa rito ang mga cleaning material. Binigyan din ng Pangulo ang halaga ng pagtutulungan ng mga magulang, pribadong sektor at iba't ibang organisasyon para sa kapakinabangan na rin ng mga estudyanteng papasok ngayong buwan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.